Magandang araw sa inyo lahat. Ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay tungkol sa Aralin 3, ang paglalahad. Ngayon ay ating alamin ang kahulugan ng paglalahad. Ang paglalahad, sabi rito, ay kilala raw sa payak nitong kahulugan na pagpapaliwanag. At ang paglalahad, sabi rito, ay nagbibigay daw ng linaw tungkol sa mga malalabong bagay na gumugulo sa mapaglarong isipan ng isang tao. So ang paglalahad ay pagpapaliwanag din. Ang sabi pa rito, ang paglalahad raw ay ang nagbibigay katuturan sa isang simple subalit makabuluhang mga salita. Kapag sinabi po natin nagbibigay ito ng katuturan, ibig sabihin ito po ay nagbibigay ng kahulugan doon sa mga simpleng salita. So binibigyan daw po ng paglalahad ng simpleng pagpapakahulugan yung mga simpleng mga salita. At ginagawa raw nitong payak or simple nga at pinaiikli ang isang napakahabang pagpapahayag na makapagdudulot ng pagkabagot sa mga sumusubok na unawain ito. Kasi 'di ba, kapag tayo ay nagbabasa ng napakahabang mga teksto, anong ginagawa natin? 'Di ba, binabasa natin ito at minsan sa pagbabasa nito ay nababagot tayo. Pero dito sa usaping paglalahad, itong paglalahad kasi ine-explain na lamang niya, pinapaliwanag niya, pinapaikli niya na lang yung napakahabang teksto para hindi na mabagot pa yung mga taong magbabasa ng napakahabang teksto. So yun po ang paglalahad. Ngayon naman ay talakayin po natin ang mga katangian ng isang mahusay na paglalahad. Ang una pong katangian ng mahusay na paglalahad ay ang kalinawan. So ito po is sabi rito na ang isang mahusay na pagpapahayag ay yaong hindi raw nag-iiwan ng pagkalito sa kabuluhan ng totoong layunin ng pinanggalingan ng pagpapahayag. So ano ba ang purpose kaya tayo nagpapahayag? Hindi ba para ito ay maunawaan ng mga tao or maunawaan ng mga taong makikinig or magbabasa sa'yo. Kaya naman, mahalaga na kapag tayo ay naglalahad or nagpapaliwanag, dapat hindi raw po ito nagiiwan ng pagkalito doon sa totoong layunin nung binabasang teksto at hindi ito mag-iiwan ng pagkalito doon sa mga taong magbabasa or doon sa mga taong magsasagawa ng pag-unawa doon sa teksto. Dapat malinaw, dapat naiintindihan. Hindi yung kung ano-ano at kung saan-saan na napupunta. Nagpapaliwanag ka nga, di ba? Kapag nagpapaliwanag, ay may layuning ipaintindi yung isang teksto, yung isang pahayag. Ang pangalawang katangian po ng paglalahad ay ang katiyakan. Dapat ito ay tiyak. Sa pamamagitan raw ng katangiang ito, ng pagpapahayag ay nagiging maliit raw ang sakop ng pagtalakay. Kasi 'di ba may mga teksto na sabi nga natin kanina ay napakahabang basahin, parang ganon. Kapag ikaw ay naglalahad, kapag ikaw ay nagpapaliwanag, mas pinaiikli raw nito or mas nagiging maliit ang sakop, hindi yung napakalawak, napaka-general. Kapag sinabi nating katiyakan, it talks about being specific. Ah? Nagiging mas specific tayo doon sa topic at pinopokus na lamang natin yung mga mahalagang ideya at mahalagang detalye. Sabi nga rito, hindi daw ito dapat tingnan sa negatibong aspeto nito sapagkat binibigyan lamang raw ng katangiang ito ng pagpapahayag ang nagpapahayag na mapagtuunan ng panahon. Sabi dyan na magpagtuunan ng panahon na maging maayos ang lahat ng butas sa tiyak na pagtalakay. So yan po ang katiyakan.
Dagdag pa rito na nakatutulong daw ang katiyakan upang maging nakatutulong ang pagiging tiyak ng pagtalakay upang magkaroon daw ng focus, napopokus or konsentrasyon ang isang individual sa pagtalakay. Kasi nga, mas napapaliit yung paksa, mas nagiging specific na at hindi na ganun kalawak. Kaya mas napopokus yung isang ideya, mas nakaka-focus din yung mga nagbabasa or nakikinig doon sa paglalahad na yon. Iniiwasan daw ng katangiang ito ng paglalahad ang watak-watak o sabog-sabog na organisasyon ng mga ideya. At ang pangatlo pong katangian ng mabuting paglalahad ay ang pagkakaroon nito ng diin. Ang diin, binibigyan daw nito na matibay na paninindigan ang diwa na nais ipakita ng nagpapahayag. Okay, tandaan na kapag sinabi nating diin, nagbibigay po ito ng bigat, nagbibigay po ito ng paninindigan, focus, parang ganon, doon sa diwa nung ipinapahayag or nung nagpapahayag. Sinusuportahan daw nito ang mga paniniwala na ipinamamahagi ng may akda. At ang panghuli po na katangian na mabuting paglalahad ay ang kaugnayan. Sobrang halaga po nito, napakahalaga ng pagkakaroon ng kaugnayan or ng pagkakaugnay-ugnay ng sangkap ng paglalahad sa madaling pag-unawa sa punto na nais nitong bigyan ng diin. So, mas mauunawaan daw natin ang pagpapahayag kung ito ay nagkakaugnay-ugnay or connected sa isa't isa. Dahil kung mawawala raw ang sangkap na ito sa kabuuan ng paglalahad, ay apektado daw ang lahat ng sangkap sa mabuting paglalahad. O kahit pa na malinaw yung mga sinasabi mo, kung hindi naman connected or wala namang kaugnayan doon sa topic, ay wala din. Kahit patiyak yung mga pinagsasabi mo, kung hindi din naman connected, ay wala rin. At kung kahit pa may diin yan, kung hindi naman connected, wala rin. Okay? At dito po, mayroon po tayong iba't ibang uri ng paglalahad. Alamin po natin kung ano-ano nga ba ang mga uri ng paglalahad. So, bale, ang unang uri po ng paglalahad ay ang pagbibigay ng katuturan. Okay? Maituturing raw po na ito ang pinakagamiting uri ng paglalahad. Ano nga ulit yung sinabi natin kanina, kapag sinabi natin katuturan, ibig sabihin po nito ay kahulugan. Ito po, ang unang uri ng paglalahad ay ang pagbibigay ng katuturan or ang pagbibigay ng kahulugan. At ito nga ang pinakagamiting uri ng paglalahad. Diba? Sa simpleng bagay lang, nag-e-explain na tayo. Kapag nag-e-explain tayo or nagpapaliwanag tayo, anong sinasabi natin minsan, anong ginagamit natin minsan, ine-explain natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng meaning ng isang salita. Diba? Binibigyan natin ng kahulugan. Yan ang pinakagamiting uri ng paglalahad. Sabi nga dyan, sa kadahilan ng halos lahat daw ng uri ng pagpapahayag ay kinasasangkutan ng pagbibigay ng katuturan. At maaari raw matagpuan sa dalawang anyo ang uring ito ng paglalahad, ang denotasyon at konotasyon. Ano nga ba ang denotasyon at konotasyon? Alamin natin dito sa sunod na slide. Okay, kapag sinabi po kasi nating pagbibigay ng katuturan, may dalawa po tayong uri kung paano po tayo nagbibigay ng kahulugan or ng katuturan. Una ay yung tinatawag nating denotasyon at konotasyon. Kapag sinabi po nating denotasyon, ito po ay pagbibigay ng kahulugan or ibinatay po natin ang kahulugan sa diksyonaryo. Based on diksyonaryo. Kapag naman sinabi nating konotasyon, ito naman po ay pagpapakahulugan na nakabatay sa
konteksto ng isang akda. For example, yung salitang buwaya, kapag ibinatay natin yon dito sa denotasyon or dito sa diksyonaryo, ang kahulugan po ng buwaya ay isang mabangis na hayop na naninirahan sa lupa at sa tubig. Ngunit kapag sinabi naman nating konotasyon, ang kahulugan po ng buwaya ay maaring mga hulugan na isang korap na opisyal sa ating gobyerno. At mayroon po tayong iba't ibang paraan sa pagbibigay ng katuturan. Una po ay ang payak na pagpapakahulugan. Kapag sinabi nating payak, simpleng pagpapakahulugan lamang. Ito po ay pinapahayag or nagbibigay po tayo ng payak or simpleng kahulugan gamit lamang ang denotasyon at konotasyon. Okay, ang pangunahing layunin daw ng paglalahad dito ay ang magbigay lamang ng kalinawan doon sa ideyang nais nating ipabatid, ang pagbibigay ng kahulugan. Ang sunod naman na uri or paraan sa pagbibigay po ng katuturan or ng kahulugan ay ang pagbibigay ng halimbawa. Nagbibigay tayo ng examples, di ba? Kung hindi na maintindihan nung iba yung sinasabi mo, anong ginagawa mo? Nagbibigay po tayo ng mga konkretong halimbawa upang ito ay mas lalong maunawaan at mahahawi raw ang lahat ng pagdududa na ang pakahulugang ibinigay ng may akda ay opinion lamang at walang batayan. Kasi 'di ba kapag nagbibigay tayo ng examples, parang ebidensya na rin po yung mga examples na ibinibigay natin. Okay? So yan po ang ikalawang uri kung paano po tayo nagbibigay ng kahulugan. Ang pagbibigay po ng halimbawa. Ang sunod naman ay ang sanhi at bunga. Okay, dito naman, ipinapaliwanag ng sanhi ang dahilan kung bakit nakabuo ng ganoong katuturan ang may akda. Sanhi, kung ano yung rason, kung ano yung dahilan. At kapag sinabi naman nating bunga, ito naman po yung nagiging resulta nung mga sanhi na yon, nung pangyayaring iyon. At sinusuportahan daw ng sanhi at bunga yung pangunahing konteksto ng may akda sa salitang binibigyan ng kahulugan. Okay, so yan po ang pangatlong paraan kung paano po tayo nagbibigay ng katuturan. Ngayon naman, ay dito po tayo sa hambingan at kontrast. At isa rin po yung paraan kung paano magbigay ng kahulugan or ng katuturan. Tulad ng sanhi at bunga, ang hambingan at kontrast ay suportang mekanismo upang mapanindigan raw ng may akda ang pagpapakahulugang kanyang binibigyan ng diin sa pagpapahayag. Sa pamamagitan ng paghahambing daw, okay, ang paghahambing, sa pamamagitan daw ng paghahambing class, ay nabibigyan daw ng linaw ang may kalabuang mga katuturan. Diba? Kapag inihahambing or kino-compare po natin or kino-compare ba or inihahalin tulad natin ito sa isa pang salita or sa isa pang konteksto, parang mas naiintindihan mo. Parang ganon. Paghahambing ang tawag natin doon. Nagbibigay po ito ng linaw doon sa may kalabuang katuturan, doon sa mga may kalabuang mga kahulugan na inihahalin tulad daw sa isang bagay, pangyayari, o kahit anong paksa ng pagtalakay sa kaugnayang paksa upang mabigyan ng katarungan ang paglalahad. Okay? So yan po ang paghahambing. Inihahalin tulad natin ito doon sa mga bagay, pangyayari, or paksa na maaring kapareho niya para mas maunawaan ito ng mga tao or mga tao na magbabasa ng sinusulat mo or ng mga taong makikinig sa'yo kapag ikaw ay nagpapaliwanag or naglalahad.
Sa kabilang bahagi, kapag sinabi naman po nating contrast, ito naman po ay tumutuligsa doon sa isang paniniwala upang mapatunayan na tama ang paninindigan ng nagpapahayag. Ito naman po yung kabaliktaran nung isang salita. Ang ginagawa naman po ng iba, instead na yung kahalintulad, ay yung kabaliktaran po nung paksa ang ginagamit. Okay? So yan po ang hambingan at contrast. Okay, so dito na po tayo sa balangkas bilang paraan ng pagbibigay ng kahulugan. So ito pong balangkas, itinuturing po ito na kalansay or skeleton ng pagpapahayag. Ipinapakita nito sa isang sulyap ang tatakbuhin raw ng pagtalakay. Nagsisilbi itong gabay upang maiwasan ang pagkalito sa kabuuan ng pagpapahayag kung sakaling kinapapalooban ito ng higit sa isang teorya. So, ang balangkas daw po, ito po yung ginagawa nyo na parang mga ginagawa nyo sa pamamagitan ng mga Roman numerals, na mga bullets, mga ganon. For example, itong Roman numeral 1, Roman numeral 2, mga ganyan. Tapos may mga subtopics yan sa ibaba na A, mga ganyan. Yun ay tinatawag nating pagbabalangkas. Sa pamamagitan po ng mga ganito, ay mas nauunawaan po or mas nagiging maganda yung daloy ng isang pangusap or yung daloy ng isang talata na ginagawa ninyo. Okay? So, yan po ang isang halimbawa ng paraan kung paano nagbibigay ng kahulugan, ang pagbibigay ng balangkas. Sabi pa rito, ang balangkas daw ay maaaring makita sa anyong papaksa, okay? Anyong papaksa o di kaya naman ay sa anyong pangungusap na magbibigay raw ng mahalagang puntos na tatalakayin. At ang pangatlo na paraan ng pagbibigay ng kahulugan, class, ay yung pagbubuod. Ano ba ang pagbubuod? Mula sa napakahabang teksto, ito po ay inilalagom o pinapaikli po natin yung isang akda. Yan ang buod. Pagsa-summarize na tinatawag sa Ingles. Kapag tayo po ay nagbubuod, ito po ay may layunin na mapadali yung pag-unawa doon sa isang komplikadong pagtalakay. At sabi pa rito, class, na iniiwasan daw nito yung mga opinyon. Kasi kapag nagbubuod po tayo, ay yung mga mahalagang ideya na lamang po ang inilalagay natin. At hindi po tayo naglalagay ng sariling saloobin na mga opinyon at mga haka-haka. Sapagkat kapag nagbubuod tayo, yung mga mahalagang impormasyon ang inilalagay natin. Okay? So, dito po tayo sa panuto. Okay? Isa rin po itong paraan ng pagbibigay ng kahulugan, ang pagbibigay ng panuto. Sabi rito na hindi raw madaling gawin ang bagay na ito sa kadahilan ng nakasalalay raw sa tamang panuto ang isang magandang produkto. O, tama nga naman, paano ka at bakit ka mag-expect ng isang magandang produkto kung hindi naman maganda yung panuto na sinasabi mo. Sabi rito, ang pagbibigay raw ng panuto ay ang pagbibigay ng direksyon sa kung ano ang nararapat gawin ng isang tagapakinig o dili kaya ay nagbabasa, di ba? Sa exam, dapat malinaw ang mga panuto dahil kung hindi ay anong mangyayari? Maaring malito yung mga sasagot nito. Okay? So yan po ang isang halimbawa ng pagbibigay ng balangkas, ang panuto. Or pagbibigay po pala ng kahulugan, ang panuto. At sabi pa rito, hindi daw dapat tayo umasa sa isang magandang bunga kung wala namang matinong panuto. Kung hindi naman matino yung panuto mo, bakit ka mag-expect
ng isang magandang kalalabasan nito. Dahil dito ay mahalaga raw na isaalang-alang natin ang mga sumusunod. Okay, so number 1, meron po tayo ditong katiyakan. Sabi rito, kailangan daw ang isang tiyak na panuto para sa isang tiyak na pagsunod. At sabi pa rito, makaiiwas daw tayo sa malaking kalituhan sa pagkalito sa ating mga binabasa or sa ating mga sinusulat kapag ito ay may katiyakan. Concise sa Ingles. Makaiiwas sa malaking kalituhan ang magsasagawa ng isang akto kung mayroon daw espesipikong panuto na manggagaling sa nagmamanipula ng isang kilos. Ang walang direksyon ng panuto ay magdudulot daw po ng malaking kapahamakan, hindi lamang sa isang individual, kundi maging sa kabuuan na rin ng samahan na kinabibilangan nila, di ba? Kapag hindi tiyak yung isang panuto, anong mangyayari? Pwede raw magdulot ng kapahamakan. Okay? Kaya kinakailangan na maging tiyak tayo sa isang panuto na ginagawa natin. Ang sunod ay ito pong kapayakan. Hindi kailangang gawing maligoy ang isang panuto upang maituring lamang na isang epektibong tagapaglahad. Ano po ba ibig sabihin kapag sinabi nating kapayakan? It means simple. Simple lang dapat yung isang panuto. Hindi yung mas mahaba pa yung mga tanong mo, ay yung mas mahaba pa yung panuto mo kaysa doon sa mga questions mo. Hindi po tama yon. Okay? Kinakailang wag mo nang paligoy-ligoy pa. Doon ka na sa tiyak, mas simple at payak. Dapat tandaan ng pangunahing layunin dito ay ang masundan ang panuto. Kaya tayo gumagawa ng panuto ay para daw sundin ito at hindi malito yung mga makikinig or magbabasa. Kaya kinakailangan na payak. Ang next naman ay kaiksian, brief. Higit na maganda ang isang panuto kung ito ay maiksi. Okay? Mahalaga nga lamang na taglay nito ang pagiging tiyak. Huwag yung masyadong mahaba. At, of course, number 4 ay ang kalinawan. Dapat malinaw. Hindi yung sabog-sabog ang mga ideya at kung saan-saan na napunta. Okay? Dapat na magkaroon lamang ng isang paksa na tatalakayin sa pagbibigay ng panuto upang maging malinaw ang pagsunod dito ng mga nakikinig o dili kaya ay ang mga nagbabasa. At ang sunod po na uri po ng paglalahad ay dito po tayo sa Pangulong Tudling. Kaya ano pong ibang term natin sa Pangulong Tudling? Ang Pangulong Tudling po, ibang term po dyan ay editorial. Okay, nagpapahayag ito ng pananaw. Di ba kung nakabasa na kayo ng mga editorial, yan po ay naglalaman ng mga pananaw, ng mga kuro-kuro ng isang may akda tungkol sa isa raw na papanahong issue or usapin tungkol sa politika, ekonomiya, sosyolohiya sa iba't ibang kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. At iniuukit nito sa mga mambabasa ang mga kaisipang makatutulong raw sa kanilang pagpapalago sa kamalayang pantao. Okay, may mga uri po tayo dito ng Pangulong Tudling. Una, ang pamumuna, nagpapabatid, ang sumasalungat, nanlilibang, at nagbabalita. Meron pa ang nangangatwiran, nagpapahalaga, nangungumbinsi, at mga komentaryo. Yan po ay mga halimbawa ng Pangulong Tudling. At ang huli po na uri ng paglalahad ay ang suring basa. Pagsusuri po ng isang akda sa pamamagitan ng pagbabasa. At dito po ay pinahahalagahan ang mga palagay ng nagsasagawa ng pagsusuri. Binibigyan niya ng puna ang kalakasan. Tinitingnan po yung strength at weaknesses ng binasang akda. At ito pong suring basa ay nagiging patnubay
para sa isang epektibong pagbabasa ng mga susunod na mag-aaral dito. Sinusuri po yung isang babasahin. Okay, so yan po ang mga uri ng paglalahad sa kabuuan ng araling ito. At yan po ang ating paksang aralin tungkol sa ating aralin 3, ang paglalahad. Maraming salamat po sa pakikinig sa akin sa araw na ito at nawa ay may natutunan po kayo. Maraming salamat. Paalam.